Ngayon mga kababayan, nako eto, yung mga DDS, pinagtatawanan ho, no? Pinagtatawanan po yung ating mga kapulisan, mga boss. Bakit daw ho? Kasi naman daw, bakit daw pupunta-punta yung mga kapulisan doon sa bahay ni Saldico, mga bossing, samantalang alam naman daw na nasa ibang bansa si Saldico. At yan po, mga bossing, siyempre, ang magpapasimula ng kabobohan ng mga ganyan, wala pong iba, kundi si Kiko Barsaga, na malapit-lapit na din po to. Dalawa ang kaso nito 'Di ba? Malapit-lapit na ito kapag ka ito ang inaresto, hindi ako maaawa. Pag ito ang ipinasok sa oblo, hindi ho ako maaawa dito. Kahit na sabihin bata pa 'yan, walang pakialam. Ano? Sabi ni Kiko Barsaga, hindi niyo patanggalin sa Congress to. Talino talaga ng PNP, alam nang nasa ibang bansa si Saldico. Tapos pinuntahan pa sa condo unit niya sa BGC. Ikulong daw si Marcos, sabi ni Kiko Barsaga, mga bossing. At syempre mga kababayan, yung mga bobo, mahihina ang ulo, no? Makikitid ang utak na hindi alam kung ano ang proseso ng batas, mga bossing. Ang sasabihin niya mga yan, oo nga no, sayang ang pondo ng bayan sa mga kapulisan. Ganyan ang sasabihin niya mga yan, mga boss. Pero hindi nila alam na may sinusunod na proseso para dyan ho. Sabi ni Attorney Reyes Del Rosario, Congressman Barsaga, no, mock the PNP for serving the arrest warrant at Saldico's house condo even though Ko was reportedly abroad. Ganyan po ang iniisip ng mga DDS. Bakit nga naman pinuntahan doon sa bahay? Alam naman na wala. Puro kung saan-saan nga, di ba? Yung mga video o yung video ni Saldico, nasa pader lang yung nakita. Di ba? Ganyan. But legally speaking, what the PNP did was correct. Yan ang proseso Ang sinasabi nga ho, mga kababayan, pupuntahan mo o isa-serve mo yung warrant of arrest doon sa last known address na kanyang pinuntahan o kung saan siya nandoon. Di ba, Ma'am Aba? Yun yung pupuntahan mo. Sabi dito, when a court issue a warrant of arrest o mga DDS, mga pungalangalan ninyo, makinig kayo, no, para naman may pumapasok sa mga utak ninyo, hindi kabubuhan yung mga pinagkakakalat nyo sa Facebook. When a court issues a warrant of arrest, law enforcement is obligated to attempt service at the last known address, doon sa pinakahuling address ni Saldico, which is malamang yung pinuntahan niya, yung sa BGC, no? In this case, every known address, kahit doon sa kung saan-saan, basta sa Pilipinas, of the accused, the PNP cannot rely on Facebook posts, travel rumors, or public statement about someone being overseas. Kasi po, ito iaano ko lang po sa inyo, i-example ko lang ho sa inyo. Kunyari ako, no? Sa Pilipinas, kunyari ako naninirahan, mga kababayan. Naging wanted ako. So ngayon, mga kababayan, mga boss chief sir, para malinlang ko yung mga kapulisan, lalabasan, seserban ako ng warrant of arrest, para malinlang ko yung mga kapulisan, magpo-post ako ng isang picture ko o video ko na nasa Los Angeles ako. Tapos, babayaran ko yung pinaka i-sponsoran ko yung pinaka Facebook nun para mag-viral, kumalat. Naku, si Mark Ramos, wala na sa Pilipinas. Di ba? Pero ang totoo mga bossing, nandoon lang ako sa loob ng bahay namin. Nasa Pilipinas lang din ako. Pero dahil mga kababayan, kumalat na yung video na ipinakalat ko na kunyari naglalakad ako sa Los Angeles, California, kasama si Maharlika. Yun ang papaniwalaan ng taong bayan. Hindi po pwede. Di ba? Hindi po pwede. Kailangan siya sa atin lahat yan. Alamin lahat yan. Puntahan yung last known address, mga bossing. Ganon yun. No? At pagkatapos nito, kapag wala ng siyempre walang tao, walang ganito, may susunod na hakbang po yan, mga kababayan. Baka dyan na yung, kumbaga, warrant of arrest or etc. o kung ano na, saka na makikipag-usap sa mga Interpol o International Police, mga bossing. No? Tuloy natin.
The PNP cannot rely on Facebook posts, travel rumors, or public statement about someone being overseas. They need official confirmation. Correct. No? Usually from the Bureau of Immigration before they can treat a person as being out of the country. Alam nyo, may sinagot ako doon sa ng mga DDS. No? Sabi ko, kasi pinost niya yung kay Kiko Barsaga. Nirepost niya. No? Nagsasayang lang ang mga kapulisan ng pondo o budget. Sinagot ko, boss, may kasama kang pulis. Di ba? Meron kang kasamang pulis dyan. Hindi ko na lang upapangalanan kasi kaibigan ko. May kasama kang pulis dyan. Panigurado, alam nung kasama mong pulis kung ano ang proseso niyan. Kung bakit ginawa ng kapulisan. Ang ginawa, hindi na ho ako sinagot. Ganyan kasi ang mga DDS. No? Ganyan ang DDS. Ang nasa utak na lang ho ng mga yan, maiupo si Sara Duterte. Wala nang pakialam yan kung ano yung mga tamang proseso. Wala nang mga iniisip yan. Basta maupo si Sara Duterte. Pagpapa-idol-idol na lang yan kapag kaganyan yung inyong mga ginagawa. Di ba? Panatiko na lang kayo kung ganyan ang inyong ginagawa. Di ba, Sir Legazpi, 1957 at Bench Uy, 14 na lang ang huhulihin. Tuloy! Sabi dito, they need official confirmation, usually from the Bureau of Immigration, before they can treat a person as being out of the country. The court would also have to take judicial notice until then the accused is presumed still be within Philippine jurisdiction. Serving the warrant of at his condo is part of the standard procedure. Kasi ho, sa mga DDS, sa mga dating Pangulong Duterte, ang trip nila bara-bara No? Yung mga standard procedure, yung mga due process, nako, hindi uso sa kanila yan. Officers must show the court that they exercise due diligence in locating the accused. If they ignore his residence just because someone claim he is abroad, that become a failure of duty. Correct? O, di ba? Paano sasabihin mo doon sa sa judge? Madam, sir, sabi po sa Facebook, wala daw po doon sa lugar na yun, wala daw po sa Pilipinas sa Sisaldi ko, tapos doon namin pupuntahan. Yari kayo dyan. Di ba? Mga kapulisan, hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Ganun ang mangyayari ho doon. Di ba mga boss? Ganun mangyayari. Hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho. Malay mo, kung yung mga post nila, na kunyari namataan doon sa Japan, namataan kahit saan, hindi naman pala totoo, nasa bahay lang pala. Di ba? If they ignore his residence just because someone claim he is abroad, that become a failure of duty, and if Ko is confirmed to be out of the country, the attempted service strengthened the record for possible immigration lookout, hold departure order, or even extradition process later on. Paano pa naman tayo hihingi ng extradition doon sa mga may treaty tayo mga bansa kung sasabihin, nandiyan si Saldi ko sa bansa ninyo, wala naman dito sa amin, no? Hindi, nakita ho namin doon sa Facebook, no? Hindi nyo muna inalam dyan sa Pilipinas kung nandito ba o talagang baka mamaya joke lang yun. Lahat to yan mga kababayan, parte ng proseso. No? Parte ho lahat ng proseso yan. Paano ka makikipag-iusap sa international police, sa Interpol, kung wala kang ebidensya na wala na sa Pilipinas si Saldi ko? Paano mo sasabihin, hulihin nyo nga si Saldi ko sa ganito. Paano mo nalaman na nandoon sa Japan si Saldi ko? Ganito. Kasi po doon sa Facebook page niya yung pala nasa Pilipinas, di napahiya ho, mga kababayan. Ayan, kayong mga DDS kasi, gagamitin nyo yung utak ninyo. Hindi po, ginagawa nyong ekop yung bibig ninyo Di ba? Pag nakita nyo si Kiko Barsaga magpo-post ng ganito, i-repost nyo naman nang hindi ginagamit yung utak ninyo. No? Alog-alog, siguro konti, i-shake nyo gano'n. Kaya tutukan nyo ng vibrator ni Kibuloy. Lagay nyo dito sa bibig nyo yung vibrator ni Kibuloy para umalog-alog yung nyo, yung utak ninyo. At magamit at baka gumana pa. Di ba mga DDS? Subo nyo yung vibrator ni Kibuloy. Tapos pindutin nyo yung on. Gaganyan. Ganyan.
baka sakaling gumana yung utak. Ano? Malabnaw na siguro. Sa huling-huli. So, from a legal standpoint, the PNP act within the rules. They followed the mandate of the warrant, exhausted the known address and documented their efforts, mocking them for doing required procedure may sounds witty online, but it misled the public about how arrest warrant actually work. Good job po sa ating kapulisan ng PNP Taguig. Oho. Yang mga yan, PNP, AFP, DND, mga Philippine Coast Guard, kami po ay sumasaludo sa inyo. No? Alam po namin ang hirap ng inyong trabaho. Alam po namin na ang isang paa ninyo ay nakalagay sa hukay para mapanatili po ang kaayusan, katahimikan, at wala sinuman ang sasakop sa ating bansa. Yan po sila mga kababayan. Ngayon, Interpol, eto na nga ho ang sinasabi ko mga kababayan.